Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang inyong one and only Mama Mia para sa panibagong kwento na hatid natin ngayong araw na ito. Pasensya na po kayo kung nag-antay po kayo kahapon at wala po kayong nadatnan na kwento. Pasensya na po at medyo may pinagkakabisihan lang. Ano pa talagang pinagkakabisihan mo, Mama Mia? Charot. Joke lang. Anyways, maraming salamat pa rin dun sa mga nanood na lang sa mga previews nating mga stories. Marami po tayong mga old stories na pwede nyo pong pakinggan. So, meron po tayong season 1, season 2, and now season 3 tayo. So, marami kayong hindi napakinggan. Lalo na kung bago kayo dito sa ating channel. Pero kung simulat sa poll ay nakasubscribe na kayo sa atin, ay nako, mukhang ubos nyo nang pakinggan lahat. Anyways po, nako, nais ko munang mag-shoutout sa inyo dahil sa walang sawa ninyong pagsuporta, pag-aabang at syempre sa inyong pagkikinig at panonood sa ating mga kwento araw-araw. Hello kay Lani Arellano, maraming salamat sa mga taga Dubai. Lagi raw silang nakikinig, Chazi Chai. Ayun, sobrang na late daw siya kasi busy. Okay lang yun. Lahat naman tayo may kanya-kanyang mga ganap sa buhay, 'di ba? May mga kanya-kanyang pagsubok, kanya-kanyang kasiyahan, kanya-kanyang kabisihan. Hello, Jessa Tamayo. Maraming salamat sa iyo. Seri Latan, thank you so much. Che Ramos pala, hello, shout out sa iyo, Che Ramos. Hello, Josevina, maraming salamat. Jasmine, ayon, Nian, tama po ba ang pagkakabasa ko? Jasmine din ang pangalan niya. Tapos Jasmine yung pinakinggan niya dati. Hello kay Lala Yosef, maraming thank you. Nerbato Shane, and hello po sa mga nakikinig na walang pangalan at mahirap basahin yung mga username. Hello. Becky Tan, maraming salamat. Rosalie Along, thank you so much. Sa mga kasamahan niya raw sa bodega ng Multi-Light Trading. Tama po ba? Baka ano lang to, typo error lang yung U at saka I. Malapit lang naman yung U and I, di ba? Sana pareho tayo ng mga letters na U and I. Malapit lang sa isa't isa. Ganon. Boom! Charot. Hi kay Noemi Badon, CHBC family from Karkar, Cebu. Maraming salamat. Estet Satore, thank you. And maraming salamat sa mga taga Nueva Ecija. Thank you so much. Aliaga, sa mga taga Nueva Ecija, Aliaga. Thank you. Stephen Alarcon. Thank you, Stephen. Sally Buma. Ayun, Emily Lacuesta. Jamie Rodriguez. Emily Lacuesta. Ayun, balik-balik. Paulit-ulit. Happy 16th monthsary daw kay Nandes. Sana all. 1 year and 4 months. Tama po. Melanie Escamilla. Thank you so much sa panonood, Melanie. And syempre sa lahat ng mga nakikinig sa atin, kay Jonah. Ayun na, old listener na raw siya since 2023. Ayun, maraming salamat sa inyo. Ayun, Janelle Maceda, thank you so much and happy birthday daw sa anak niya ngayong March 5 sa Gumaca, Quezon Province. Happy birthday. Hello po sa mga taga Jeddah na araw-araw na nakaabang sa atin. Ayun, maraming salamat. Joey de la Cruz. Thank you, Joey. Merchy Vlogs na hindi man raw araw-araw nagko-comment pero araw-araw namang nagkikinig. Yun ang mas importante. Tapos hindi pa nag-skip ng ads, 'di ba? Yun ang importante po. Hello, excited kami sa kwento ng buhay mo, Christy Dimitrial. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan yung kwento ng buhay ko. Charot. Doon ba nung fetus pa ako? Hello kay Juliet Astrolabio. Maraming salamat sa iyo, Juliet. Ayun, mahal na mahal ka namin. Thank you so much. Ayun. And hello kay Jenny V. Pineda. Thank you so much, Jenny V. Maraming salamat sa iyong pakikinig. At sa lahat ng mga nakikinig po sa atin, maraming salamat po. Nako, ang kwento natin ngayong araw, pihadong marami ang makaka-relate. Naniniwala po ba kayo na lahat ng nangyayari sa buhay nyo ngayon ay bunga sa mga desisyon nyo noon? Lahat ng mga pinagdadaanan nyo, lahat ng mga kasiyahang nararamdaman ninyo, bunga yan ng mga desisyon nyo dati. Naniniwala po ba kayo doon? Nako, ating simulan ang kwento ni Franco dito lamang sa paborito ninyong programa, ang Dear Mama Mia.
You are the captain of your own ship. Huwag mong isisi sa iba ang nangyayari sa buhay mo. Bawat bagay na tinatamasa mo ngayon at bawat bagay na wala ka ngayon ay bunga lamang ng mga naging desisyon mo noon. Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo, Mama Mia. Unang-una, nais ko munang magpasalamat dahil napili mo ang kwento ng buhay ko para ibahagi sa iyong YouTube channel. Congratulations nga pala, Mama Mia, dahil parami na kami na nakasubscribe sa iyo. Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Franco, 28 years old at taga somewhere lang sa Mindanao. Mama Mia, almost every day sa buhay ko ay lagi ko na lang pong sinisisi sa mga magulang ko ang naging kahinanatnan ng buhay ko ngayon. Kung hindi nyo kasi maitatanong, mula nung kabataan pa ako, Mama Mia, ay wala talaga silang ibang pinaramdam sa akin. Wala akong ibang naramdaman mula sa mga parents ko kasi palagi silang wala. Hindi ko man lang naramdaman ang presensya nila sa buhay ko, Mama Mia. Palagi silang hindi available para sa akin. Palagi silang maraming inaasikaso. Hindi dahil busy sila sa kani-kanilang trabaho, Mama Mia, kundi dahil may iba-iba silang buhay na inaatupag. Oo, Mama Mia, ang mga magulang ko po ay parang hindi naging kagustuhan ang pagkapanganak ko sa mundo. Yung iba, kung wala ang mga magulang nila ay dahil busy sa paghahanap buhay, busy sa pagsisecure ng kani-kanilang mga future at lalo na ng future ng kanilang anak. Pero iba po ang mga magulang ko. Busy sila living their own life, samantalang ako ay iniiwan nila na walang kasama. Mama Mia, yung parents ko kasi ay naikasal nang hindi nila gusto. Wala silang gusto sa isa't isa. Kumbaga fixed marriage po ang nangyari sa kanila. Kaya naman bilang panganay na anak, ako po yung nagdurusa sa pagiging miserable nila sa kanilang pag-aasawa. Oh, Mama Mia, ako po ang nasasaktan. Ako po ang naging collateral damage dahil sa pagpapakasal nila ng walang damdamin sa isa't isa. Lumaki ako, Mama Mia, na palagi na lang akong mag-isa sa bahay. Mama Mia, yung pagmamahal at pag-aaruga na hinahanap ko sa isang pamilya ay sa labas ko po hinahanap sa mga barkada ko. Akala ko nga nung una, Mama Mia, ay mahal akong tunay ng mga barkada at mga kaibigan ko. Akala ko lagi lang silang nasa tabi ko. Akala ko kahit na anong mangyari ay hindi nila ako iiwanan. Mama Mia, wala kasi akong alam tungkol sa tunay na pagmamahal. Ano bang alam ng isang batang katulad ko? Na wala namang nag-e-explain sa akin kung ano bang tunay na kahulugan ng pagmamahal mo sa isang tao. Mama Mia, yung bahay namin ay parang ginawa ko na lang boarding house. Umuuwi lang ako sa bahay para maligo at matulog. Hanggang sa tuluyan na ngang nalayo ang loob ko sa parents ko. First year ako, Mama Mia, nung ipinanganak ng mama ko ang mga kapatid kong kambal na mga lalaki. Ewan ko ba, imbis na maging masaya ako dahil may kasama na ako sa buhay, dahil may mga kapatid na ako, ay mas lalo lamang nalungkot ang buhay ko at mas lalo lamang akong nagalit sa mundo. Mama Mia, simula kasi nung pinanganak ng mama ko ang kambal kong mga kapatid, ay nakita kong ibang-iba ang trato nila sa mga kapatid ko kumpara sa akin noon. Nakita ko ng pagdating ng mga kapatid ko, Mama Mia, sa buhay naming lahat ay siyang nakapagpabago sa parents ko. Nakita ko na mula nung naipinanganak ang mga kapatid ko, Mama Mia, ay hindi na laging nag-aaway ang parents ko.
Naaabutan ko na ang bahay na puno ng tawanan, puno ng kasiyahan. Ibang-iba nung ako pa lang, na kung hindi maingay dahil sa kanilang pag-aaway ay tahimik naman dahil walang ibang tao sa bahay. Pero ngayon na nandito na ang mga kapatid ko, parang pinunan nila ng saya ang buong kabahayan. Siguro Mama Mia, after ilang years ay dun pa siguro na-realize ng parents ko na pwede naman silang magsama bilang mag-asawa at bilang isang buong pamilya na hindi laging nag-aaway. Pwede naman silang magsama na masaya. Pwede naman lang piliin na panindigan ang naging buhay nila. Pwede naman nilang piliin na panindigan ang kanilang pagsasama. Pero para sa akin, Mama Mia, huli na po ang lahat para doon. Huli na ang lahat para maging isang masaya at buong pamilya pa kami. Kung bakit, yun ay dahil tuluyan na pong napariwara ang buhay ko. Tuluyan na po akong nawalan ng pag-asa na may magbabago pa sa buhay ko. Tuluyan na akong nawalan ng pag-asa na may magmamahal pa sa akin. Kaya naman Mama Mia, nakapasok po ako sa isang masamang bisyo. Actually, hindi lang isa, kundi maraming bisyo ang pinasukan ko. Sigarilyo, alak, marijuana, pinagbabawal na gamot. Lahat Mama Mia na kaya mong isipin na pwedeng maging masamang bisyo ng isang kabataan ay napasukan ko na. And sa pagbabago po ng pamilya ko, Mama Mia, imbis na matuwa ako, ay mas lalo lamang akong nagalit sa mundo at sa mga magulang ko. Bakit huli na sila? Bakit ngayon pa nila naisipang magbago? Ngayon na may mga dumating ng mga asungot sa buhay ko. Ngayon na may mga kapatid na ako. Hindi ba talaga ako kamahal-mahal? Hindi ba talaga ako enough reason para maging maayos sila? Yung pagkapanganak ba sa akin ay hindi enough reason para ma-realize nilang pwede naman silang magsama ng may peace sa isa't isa? Pwede naman silang magsama ng masaya. Kung hindi man masaya, at least hindi laging nag-aaway. Kung hindi man nag-aaway, at least hindi sila naging busy sa kani-kanilang buhay na napabayaan na lang akong tunay. Mama Mia, bakit ngayon pa sila nagbago? Bakit ngayon pa na dumating ang mga kapatid ko? Worthless. Yan ang tingin ko noon sa sarili ko, Mama Mia. Yun ang nararamdaman ko. Wala akong halaga. Alam kong wala akong halaga sa ibang tao. Ni wala nga akong halaga sa sarili kong mga magulang sa ibang tao pa kaya. Mama Mia, okay lang. Okay lang na wala akong halaga sa iba. Bakit? Mamamatay ba ako kung hindi nila ako gusto? Matatapos at magugunaw ba ang mundo kung hindi ako gusto ng mga magulang ko? Ayos lang yun. Andyan naman ang mga barkada ko para sa akin. Ang mga barkada ko na simulat sa pool ay naging kasakasama ko sa lahat ng mga pagsubok ko sa buhay. Ni hindi nga alam ng mga magulang ko ang mga pinagdaanan ko, ang mga nararamdaman ko. Tanging barkada ko lamang ang nakakaintindi sa akin. Ang mga barkada ko na siyang naging pamilya ko sa mga panahon na busy ang mga magulang ko sa kani-kanilang issues sa buhay. Mama Mia, yung mga bisyo ko at yung mga barkada ko ang naging sandigan ko sa panahon na nagkakaroon ako ng problema. Sa panahon na inaatake ako ng sama ng loob. Na inaatake ako ng sarili kong utak. Oo, Mama Mia. May mga pagkakataon na sarili kong utak ang kalaban ko. Laging pinapaalala sa akin ng utak ko na wala akong halaga, na wala akong kwenta, na sana hindi na lang ako pinanganak pa dahil ultimo mga magulang ko ay ayaw naman ang existence ko. At nung ipinanganak nga ang mga kambal kong kapatid, Mama Mia, yun po ang naging simula ng pangengialam ng mga magulang ko sa buhay ko.
For the first time in my life, nagtatanong na sila kung saan ako pupunta, kung anong oras ako makakauwi, kung sinong mga kasama ko. Nagtatanong na sila kung kumusta ang pag-aaral ko. Nagtatanong na sila kung kumusta ako. Pero Mama Mia, hindi po concern ang nararamdaman ko sa pagtatanong nilang yon. Hindi po concern ang naririnig ko sa mga boses nila. Kundi pagkairita, kundi pangingialam sa akin. Pangingialam at panghihimasok sa buhay ko. Lagi rin nila akong pinapagalitan. Bakit daw ako laging ginagabi ng uwi? Bakit daw ako laging amoy sigarilyo? Bakit daw ako lumalabas ng 10 oras ng gabi na hindi naman yun dapat nilalabas pa ng mga menor de edad na katulad ko? Sa totoo lang ay tumataas ang kilay ko. Napapantig ang mga tenga ko kapag naririnig ko ang mga pangaral nila sa akin. Ngayon pa nila naisip na magpapakamagulang sa akin. Ngayon pa nila naisip na pagalitan ako sa mga bagay na hindi tama, na pangaralan ako sa mga bagay na ginagawa ko. Bakit ganun? Oo nga't napansin nila ako pero puro pangaral, puro pangangalit. Hindi man lang nila tinanong kung ayos lang ba ako. Ni hindi man lang ako nakaramdam ng yakap mula sa kanila. Ni hindi man lang nila tinanong kung okay lang ba ako sa mga panahon na wala sila. Ni hindi man lang sila humingi ng tawad sa akin sa mga pagkakataong napapabayaan nila ako, Mama Mia. Bakit ngayon pa sila nag-aalala sa akin? At bakit yung pag-aalala nila ay parang kasalanan ko pa? Parang ako yung suwail na anak. Parang ako yung anak na walang kwenta. Walang ibang ginawa kundi magbigay ng sakit ng ulo sa mga magulang niya. Bakit yung mga pagkakamali ko lamang ang nakikita nila? At bakit sa tingin ko, Mama Mia, parang pinaparamdam nila sa akin na ako tong kontrabida at sila tong mga anghel? Kung nangangatwiran naman ako at sinasabi ko sa kanila, ang nararamdaman ko ay nagagalit sila. Dahil natututo na raw akong sumagot. Wala na raw akong galang. Kasalanan ko na naman, Mama Mia. Ako na naman ang may mali. Lahat na lang kasalanan ko. Pero hindi nila iniisip na sa halos 14 years ay wala naman silang pakialam sa akin noon. Hindi naman sila naging magulang sa akin. Hindi naman nila ako minahal bilang kanilang anak. For almost 14 years, mag-isa lang ako sa buhay. For almost 14 years, ako lang ang nag-figure out kung ano ba ang mangyayari sa buhay ko. Habang sila ay wala lang. Tapos ngayon, kung umakto sila ay para bang wala silang kasalanan. Na para bang wala silang anak na pinabayaan. Mama Mia, kung makapangaral sila sa akin ay parang ang bait-bait nilang mga magulang. Na parang role model sila sa lahat ng mga magulang sa mundo. Na para bang lahat ginawa nila para sa akin. Na para bang lahat ay inayos nila para sa akin. At dahil nga sa mga ginagawang yon ng mga magulang ko ay mas lalo pang tumindi ang paninibugho at galit ko sa kanila. Paulit-ulit, Mama Mia. Paulit-ulit nila akong sinesermonan sa araw-araw. Kaya naman nagsawa na lang ako sa paninermo nila. Hanggang sa dumating ang isang desisyon sa buhay ko. Lumayas ako sa amin. Umalis ako dahil wala namang nagmamahal sa akin sa bahay na yon. Pumunta ako sa mga barkada ko. Mabuti pa sila. Naiintindihan ako. Mabuti pa sila concerned sa akin. Mabuti pa sila mahal ako. At nung araw-araw, gabi-gabi at halos oras-oras ko nang nakakasama ang mga barkada ko, Mama Mia, dun ko po nakilala si Alice. Isang bagong miyembro ng grupo namin. Katulad ko, problemado rin si Alice sa pamilya niya. Yun din ang naging dahilan kung bakit nakasali siya sa grupo namin. For the first time, Mama Mia, nung makilala ko si Alice at nung makita ko ang mga pinagagagawa niya na pinagagagawa rin namin, ay napag-isip-isip ko,
Siguro may mali talaga sa ginagawa ko. Hindi ko alam, Mama Mia. Pero bigla akong naging concern kay Alice. Ayokong matulad siya sa akin. Ayokong magaya siya sa akin na nalulung na sa mga bisyo. Ayokong magaya siya sa akin na tuluyan ng layo ang loob at ang puso niya sa mga magulang at pamilya niya. Kaya naman, Mama Mia, isang araw ay kinausap ko si Alice ng kaming dalawa lang. Pinayuhan ko siya. Sinabi ko sa kanya na hanggat maaga pa, hanggat hindi pa siya sirang katulad namin, hindi pa katulad namin ang kanyang addiction sa mga bisyong pinapasok namin, ay mas mabuti pang tigilan na niya ang lahat ng ito. Ano ka ba, Franco? Tumigil ka nga dyan? Pumunta nga ako rito, hindi ba, para walang maninermon sa akin. Para walang magsabi sa akin kung ano ang hindi at pwede kong gawin. Tapos ngayon, yan ang gagawin mo? Pwede ba tumigil ka na? Naiirita ako eh. Ayoko nang may nagsasabi sa akin sa kung ano at kung ano dapat ang hindi ko pwedeng gawin. Alice, nandyan na rin ako noon sa katayuan mo. Babae ka? Mas maraming mawawala sa'yo kapag nalulung ka sa bisyo katulad namin. Andyan ka na naman eh. Bakit? Ano bang pagkakaiba ng lalaki at babae? Pare-pareho lang naman tayong tao ah. At saka kung masira man ang buhay ko, wag kang mag-alala, hindi kita sisisihin. Hindi ko kayo sisisihin dahil desisyon ko naman to. Alam mo bang dito lang ako nakakaramdam ng kasiyahan, Franco? Alam mo bang dito lang ako nagiging malaya? Kaya please, wag kang manermon sa akin na para bang isa kang santo. Please, hayaan mo ako na maramdaman sa sarili kong buhay ako. Na maramdaman sa sarili kong kaya kong gawin ang mga gusto ko nang walang nagbabawal sa akin. Mama Mia, ginawa ko naman lahat para makaalis lang si Alice sa grupo namin. Pero sadyang matigas siya. Sadyang ang gusto niyang matupad, Mama Mia. Desidido siya na sa amin niya makikita ang lahat ng mga hinahanap niya. Na sa amin niya makikita ang mga pangarap niya at ang pagmamahal na iniisip niya. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, medyo nakaramdam ako ng konting saya. Dahil hindi po dumating si Alice sa tambayan namin nung araw na yon. And sa unang pagkakataon, Mama Mia, nagpasalamat ako sa Diyos. Dahil naisip ko na baka ang Diyos ang dahilan kung bakit nagbago si Alice. Baka naman pinarealize sa kanya ng Diyos na mali ang ginagawa namin. Mama Mia, sa unang pagkakataon na yun ay nagdasal ako. Sinabi ko sa Diyos na kung yun man ang nangyari, ay masaya na ako. Masaya na ako na may isang tao na naligtas mula sa pinagagagawa namin. Pero Mama Mia, hindi pala yun ang tunay na nangyari. Hindi pala dahil nagbago ang isip ni Alice kaya hindi siya dumating sa tambayan namin. Ang pagkawala pala ni Alice, Mama Mia, ay hindi pala ibig sabihin noon na nagbago na siya, na na-realize na niya ang mali. Nabalitaan ko na lang, Mama Mia, at ng mga kabarkada namin na wala na si Alice. Wala na si Alice at hindi na siya babalik pa. Dahil kinitil mismo ni Alice ang sarili niyang buhay. Nalaman namin yun, Mama Mia, noong ang kapatid ni Alice ay nagkwento sa isang kapatid ng barkada namin. Hindi namin alam kung ano talaga ang tunay na rason kung bakit nagawa yun ni Alice, Mama Mia. Basta ang sinabi niya lang sa amin, kung impyerno ang tingin namin sa buhay namin, ay mas grabe daw ang pinagdaanan niya. Mas masalimuot, mas mainit, at mas nakakatakot pa raw sa impyerno ang pinagdadaanan niya sa buhay nila. Hindi ko alam, Mama Mia, kung ano ba ang nangyari kay Alice kung bakit niya nagawa yun. Oo nga't suwail naman akong anak. Oo nga't marami naman akong nararamdaman na alam kong kakaiba sa nararamdaman ng karamihan. Marami akong pag-overthink
Marami akong anxieties, Mama Mia. At kung minsan ay nade-depress din ako. Oo nga, nagawa ko rin noon na pag-isipan ng masama ang sarili ko. Pero iba si Alice. Nagawa niyang tuluyan ang sarili niya. Mama Mia, nung nawala si Alice, para bang nawala na rin ako ng gana sa lahat ng bagay. Para bang hindi ko na alam kung tama pa ba ang ginagawa ko. Oo nga't sumasama pa rin ako sa barkada pero nawawala na yung kasiyahan. Mama Mia, ilang linggo din namang nagmukmok ang buong barkada dahil sa pagkamatay ni Alice. Yung iba ay hindi sumasama sa amin. Pero pagkalipas ng ilang linggo ay balik na naman sa dati ang lahat. Balik na naman sa dating gawi ang lahat. Balik na naman sa tawanan, sa kwentuhan, sa sigawan. Basta balik sa dati. Ang mga kaibigan at mga kabarkada ko maliban sa akin. Mama Mia, nung nawala si Alice, dun ko na-realize na nagugustuhan ko na pala siya. Na minamahal ko na pala siya ng lihim. Kaya siguro nagawa ko siyang bigyan ng payo noon na umalis sa barkada namin. Sinisisi ko ang sarili ko. Kung sana mas naging makulit ako. Kung sana mas naging open ang tenga ko para makinig sa mga kwento ni Alice. Kung sana hindi ko siya sinesermonan. At kung sana inunawa ko muna siya. Baka sakaling natulungan ko pa siya. Baka sakaling nag-open up siya sa akin sa tunay na dahilan kung bakit siya nagkakaganon. Baka sakaling natulungan namin ang isa't isa na magbago. Mama Mia, lagi kong napapanaginipan si Alice. Humihingi siya ng tulong sa akin pero hindi ko siya magawang malapitan. Sinabi ko yun sa mga barkada ko pero pinagtatawanan lang nila ako. Ang sabi nila ay mukhang tinamaan raw talaga ako kay Alice. Totoo naman, Mama Mia. Totoo namang minahal ko talaga si Alice. Minahal ko siya dito sa puso ko. Hanggang sa yung mga panaginip ko, Mama Mia, ay para bang totoong-totoo na. Hanggang sa nawala na rin ako ng ganang sumama pa sa barkada namin. Dahil sa pagkawala ni Alice. Yun ang rason, Mama Mia, kung bakit sinimulan kong magbago. Kung bakit sinimulan kong pilit na inaayos ang sarili ko. Alam ko, Mama Mia. Alam ko na gaya ni Alice ay pwede rin akong dumating sa puntong yon. Sa puntong maging katulad niya. Sa puntong magpatalo na lang ako sa lahat ng mga nararamdaman ko. Sa lahat ng mga iniisip ko. Naisip ko nga noon, Mama Mia, bakit hindi ko na lang sundan si Alice? Siguro mas magiging masaya ako. Pero ewan ko ba, sa bawat pagkakataon na tinatangka ko yun sa buhay ko ay parang may pumipigil sa akin. Parang may humahawak sa kamay ko. Parang may humahaplos sa likod ko. Parang may yumayakap sa akin. Isang gabi ay iyak ako ng iyak dahil hindi ko na talaga maintindihan ang sarili ko. Hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko, Mama Mia. Parang ang bigat-bigat na. Parang hindi ko na kaya. Kumuha na ako ng pwedeng pangkitil ko sa buhay ko. Kaya lang, Mama Mia, sa hindi ko malamang dahilan ay nakatulog ako. At sa pagtulog ko ay napanaginipan ko si Alice. Ang sabi niya, madilim raw sa kinaroroonan niya. Huwag daw akong sumama sa kanya dahil nakakatakot daw doon. Ang gusto niya raw, Mama Mia, ay sundin ko ang sarili kong payo sa kanya. Sundin ko ang payo kong magbagong buhay. Sundin ko ang payo kong huwag magpakalunod sa pinagdadaanan ko. Nagising akong umiiyak at pawis na pawis. Isang desisyon ang nabuo sa isip ko noon, Mama Mia. Kahit na madaling araw pa yun, ay kinapalan ko talaga ang mukha ko. Umalis ako sa bahay ng barkada ko, dala-dala ang mga gamit ko. Pumunta ako sa bahay ng lolo't lola ko, Mama Mia, para humingi ng tulong. Hindi ko alam kung bakit yun ang naging desisyon ko.
Hindi ko alam, Mama Mia, kung bakit gano'n ang iniisip ko. Pero isa lang ang nasa puso ko noon. Desidido na akong baguhin ang buhay ko. Desidido na akong baguhin ang takbo ng kapalaran ko. Sa totoo lang, Mama Mia, nung maramdaman kong mahal na mahal ko si Alice, naramdaman ko rin ang sobra-sobrang sakit. Hindi man lang ako nabigyan ng chance para sabihin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Hindi man lang kami nabigyan ng chance para mas makilala ang isa't isa. Hindi man lang ako nabigyan ng chance para tulungan siya. Para malaman kung anong dinadala niya. Para tulungan siyang bitbitin kung ano man ang nagpapabigat sa kanya. Bakit ganon? Bakit ang aga-aga niyang tinapos ang buhay niya? Bakit hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataon para mahalin siya? Bakit ang aga-aga niyang tinapos ng lahat? Mama Mia, nung makarating ako sa bahay ng lolo't lola ko, ay inisip ko na nasesermonan nila ako, gaya ng ginagawa ng mga magulang ko. Pero hindi yun ang ginawa ng lolo't lola ko. Nalimpungatan pa sila noon, Mama Mia, dahil madaling araw pa yon. Siguro 3:00 pa lang ng madaling araw nung kumakatok na ako sa bahay nila. Nung pinagbuksan ako ni Lola at nakita niya ang itsura ko na umiiyak habang bagsak na bagsak ang mga balikat ko at nakabagsak na rin sa sahig ang mga bitbit kong gamit, ay umiiyak ding niyakap ako ni Lola habang sinisigaw ang pangalan ni Lolo. Doon ay lumabas din si Lolo sa bahay. Nung makita ako ni Lolo ay niyakap niya ako. "Apo, anong nangyari sa'yo?" Yan ang tanong ng mga lolo't lola ko. Tuluyan na nga akong nag-breakdown, Mama Mia. Humagulgol na ako sa yakap-yakap nila. Umiyak na ako ng tuluyan at nawala na ng tuluyan ang hiya ko sa aking katawan. Kahit kailan walang ni isa sa pamilya ko ang nakakita sa akin na umiiyak ng ganon. Dahil kapag umiiyak ako noon, Mama Mia, ay sinusolo ko po sa kwarto ko. Wala po silang nakitang iba sa akin, maging ang mga barkada ko, Mama Mia, ay hindi rin nakita ang ganong klasikong pag-iyak. Pero ewan ko ba, parang binuhos ko sa iyak na yun ang lahat ng sama ng loob na naramdaman ko sa buong buhay ko. Hindi ko na alam kung ilang oras ba akong umiiyak sa bisig ng lolo't lola ko, Mama Mia, habang yakap-yakap nila ako. Nung naramdaman kong gumaan na ang pakiramdam ko, ay doon ako pilit na nagkwento sa kanila. Kahit parang halos hindi nila maintindihan ang mga sinasabi ko. Naghahalo na ang sipon at ang mga luha ko, Mama Mia, habang nagkukwento sa kanila. Yung lola ko ay iyak naman ng iyak. Yung lolo ko, hindi mo makikitaan ng luha pero ramdam ko ang pagmamahal sa kanyang mga haplos at yakap sa akin. Matapos ko ngang sabihin lahat ng pinagdaanan ko sa buhay, lahat ng mga hinanakit ko sa mga magulang ko, ay muli ako niyakap ng lolo't lola ko. Humingi sila ng tawad sa akin, Mama Mia. Dahil ang sabi nila, meron din daw silang kasalanan sa mga nangyari sa buhay ko. Kung hindi raw nila pinilit noon ang mama ko na magpakasal sa papa ko, kung hindi raw sila nagpakabulag sa naging kasunduan nila noon ng kanilang mga kaibigan, siguro ay hindi miserable ang buhay ko. Siguro ay masaya ako at meron akong masayang pamilya. Pero naisip ko rin, Mama Mia, kung hindi nagkatuluyan ang mga magulang ko, siguro wala rin ako sa mundo. Wala naman kayong kasalanan eh. Choice naman ang mga magulang ko na maging ganon. Choice naman nila na ipanganak ako. At choice rin nila na pabayaan ako. Apo, wag kang magtampo sa mga magulang mo. Tulad mo, ay may mga pinagdadaanan din sila noon. Alam kong mahirap yan, Apo, pero hanapin mo sa puso mo ang pagpapatawad mo sa kanila. Dahil kung hindi mo yun magagawa, hindi mo rin magagawang patawarin ang puso mo at ang sarili mo. Hindi mo rin magagawang magmahal ng totoo at hindi mo rin magagawang magbago ng tuluyan. Umiyak na naman ako, Mama Mia.
Alam kong tama naman ang sinabi ng lola pero ang hirap-hirap, Mama Mia. Ang hirap-hirap patawarin ng mga taong naging dahilan kung bakit nasira ang buhay mo. Ang lolo't lola ko po ang tumulong sa akin, Mama Mia, para mapatingin ako sa mga eksperto. Hindi naman ako na-rehab, Mama Mia, dahil wala naman kaming pera. Pero sila po ang laging nakaalalay sa akin. Hindi nila ako pinapabayaan. Lagi silang nakasuporta sa akin para tuloy-tuloy lang ang pagbabagong hinihingi ko sa sarili ko. Mama Mia, kahit sa pagtulog ko ay katabi ko sila. Sabi nila ayaw na raw nilang maramdaman ko na ako'y nag-iisa sa buhay. Ayaw na nilang maramdaman ko na kailangan ko ng barkada ko. Sila ang umalalay sa akin, Mama Mia. At sa totoo lang, kahit na unti-unti ko nang sinimulang baguhin ang sarili ko at ang nararamdaman ko at ang kinabukasan ko, Mama Mia, hindi ko pa rin magagawang lumapit sa mga magulang ko. Hindi ko pa rin nagagawang kausapin sila. Hindi ko pa rin nagagawang sabihin sa kanila ang tunay kong nararamdaman. Mama Mia, gustong-gusto ko naman silang patawarin pero hindi ko alam kung paano yun gagawin. Ang puso ko, Mama Mia, ay sadyang madilim pa talaga para sa kanila. Feeling ko kasi silang may kasalanan ng lahat. Silang may kasalanan kung bakit naging ganoon ang buhay ko. Sila ang kasalanan, Mama Mia. Sila ang may kasalanan ng lahat. Mama Mia, hindi po naging madali ang pagbabago ko. May mga pagkakataon na inaakit pa rin ako ng mga bisyo ko at ng mga barkada ko. May mga pagkakataon na sobrang dilim ng aking pakiramdam na para bang nag-iisa na lang ako. Kaya naman naiisip ko, Mama Mia, na baka panahon na para bumalik ako sa dati kong gawi. Pero kapag ginagawa ko yun ay laging pumapasok sa utak ko si Alice. Kasunod ang pagpasok sa utak ko ng lolo't lola ko na silang naging dahilan kung bakit after 2 years, Mama Mia, ay nagawa ko pong iwasan ang pagbabalik ko sa mga bisyo ko at sa mga barkada ko. Kasi nga, Mama Mia, imbis na suportahan ako ng mga taong tinuring kong kaibigan at pamilya, ay nagalit pa sila nung sinimulan kong baguhin ang landas na tinatahak ko. Nagalit pa sila nung sinimulan kong baguhin ang sarili ko, nung hindi na ako sumasama sa kanila. Ang sabi pa nila, Mama Mia, ay napakawalang kwenta ko raw na kaibigan. Iniwanan ko raw sila sa ere. Iniwanan ko raw sila sa mga panahon na kailangan nila ako samantalang sila noon ay laging nandoon para sa akin. Mama Mia, ilang ulit din nila akong kinokonsensya. Ilang ulit din nila akong inaabangan sa kung saan man ako makakarating. Ang sabi nila, Mama Mia, ay iniwanan ko raw sila. Pwede pa naman daw akong bumalik sa grupo at tatanggapin nila ako. Ang dami-dami pang mga tentasyon, Mama Mia. Ang dami-dami ding pangaakit sa akin na bumalik sa dati kong gawi. Pero nilakasan ko ang loob ko. Nilakasan ko ang loob ko na wag magpadala sa kanila. Nung sinabihan ako ng lolo't lola ko na tapusin ang pag-aaral ko ay ginawa ko yun, Mama Mia, kahit ang totoo ay malaki na ang agwat ng edad ko sa mga kasabayan ko noon. Tinapos ko po ang pag-aaral ko ng high school. At nung nag-4th year na kami, Mama Mia, ay meron pong mga seminarista na bumisita sa school namin. Naghahanap po sila ng mga lalaki na willing na pumasok sa seminaryo at magpari. 20 years old na po ako that time, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong magiging future ko. Hindi ko alam kung paano ba magsimulang magbago ng tuluyan. Mama Mia, natatakot ako noon. Natatakot ako na baka pagkatapos ko ng high school at hindi ako makapag-college ay baka bumalik na naman ako sa dati kong gawi. Baka balikan ko na naman ang mga bisyong pilit ko nang iniiwasan at iniiwanan. Kaya naman isang desisyon po ang pumasok sa utak ko para tuluyan na akong makaiwas sa bisyo. Para tuluyan na akong wag
madala ng mga demonyo na nasa isip ko pa rin. Oo, Mama Mia. Nag-sign up po ako para maging isang seminarista. Nag-sign up po ako para magpari. Nung una, Mama Mia, ay wala naman talaga sa puso't isip ko ang pagpapari. Ang nais ko lang noon ay tuluyan ang baguhin ang buhay ko. Ang nais ko lang noon ay may pagkakaabalahan pagkatapos ko ng high school. Pero Mama Mia, iba pala talaga kapag gumawa ng mga milagro ang Diyos. Iba pala talaga kapag daan niya ang tinatahak mo. Kapag kagustuhan niya ang sinusunod mo. Kasi Mama Mia, kung saan tahimik, kung saan wala naman akong ibang ginagawa kundi ang umattend ng klase at magdasal, Mama Mia, dun ko pa nakita ang tunay kong kaligayahan. Doon ko pa nakita ang tunay na peace of mind na matagal ko nang hinahanap. Mama Mia, doon pa nagliwanag ang buhay ko. Sa mga pagkakataon na dumaan, Mama Mia, ay hindi ko talaga napapatawad ang mga magulang ko. Kahit na pinilit kong magbago noon, ay hindi pa rin ako tuluyang nagiging okay. Pero Mama Mia, nung pumasok na po ako sa seminaryo, ay doon ko unti-unting naiintindihan ng lahat. Oo nga't responsibilidad tayo ng ating mga magulang. Oo nga't responsibilidad nila na hulmahin tayo bilang isang mabuting tao, bilang isang mabuting mamamayan. Pero Mama Mia, kapag nagkaedad ka na, hindi mo pwedeng habang buhay isisi sa iba ang mga nangyari sa buhay mo. Mama Mia, naliwanagan ako na hindi pala maganda yung mga iniisip ko. Na hindi magandang sisihin ko na lang sa habang buhay ang mga tao sa paligid ko sa mga desisyon na ako naman ang gumawa. Sa mga bagay na kusa ko namang pinasok. Sa mga bagay na hindi naman ako inutusan para pasukin. Hindi ko pwedeng sisihin ang mga magulang ko, ang mga kaibigan ko, ang barkada ko. Wala akong ibang sisisihin noon kundi sarili ko. Kung sana sinunod ko lamang ang mga magulang ko noon. Kung sana hindi ko lamang inisip na atake ang pangangaral nila sa akin. Pero Mama Mia, kung sundin mo man o hindi ang sinasabi ng iba, lalong-lalo ng mga magulang mo, ay desisyon mo yon. Lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng karapatan na magdesisyon para sa buhay natin. Oo nga't may mga pagsubok na binibigay ang Diyos para hatakin tayo sa kanyang daan. Pero nasa atin pa rin kung anong daan ang susundin natin. Nasa atin pa rin kung saang daan tayo tatahak. Mama Mia, hindi ko man po siguro maabutan na binabasa mo itong sulat ko dahil babalik na ako sa seminaryo. Hindi ko naman to sinulat, Mama Mia, para mapakinggan ko ang kwento ko sa channel mo. Sinulat ko to para sa iba. Sinulat ko to para maintindihan ng lahat na hindi lang ikaw ang may pinagdadaanan sa buhay. Oo't valid ang iyong emosyon. Oo't valid lahat ng nararamdaman at iniisip mo. Pero sana, bago mo sirain ang buhay mo, bago mo isipin ang mga bagay na lalong magpapalugmok sa iyo sa putikan at lalong makakadumi sa pagkatao mo, sana isipin mo rin, lahat tayo ay may kanya-kanyang pagsubok, lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdadaanan, at kung ano man ang mangyayari sa buhay mo, lahat yon ay magiging desisyon mo lang. Mama Mia, October 2023, nung simula kong marinig ang mga kwentong ini-ere mo sa iyong channel. Yun kasi ang simula ng aming 1-year exposure. Hindi ko alam kung aabutan ko pa ba ang pagbabasa mo nitong sulat ko. Kung sakali mang hindi, sana sa lahat ng kabataan na taga-suporta mo, sana lahat sila ay maging silbing gabay
ang mga kwentong kanilang maririnig dito. Sana wag na nilang pagdaanan pa ang mga bagay na alam na nilang mali, alam na nilang makakasira. Totoo nga ang sinasabi nila na experience is the best teacher. Pero hindi naman ibig sabihin nun na lahat na lang ng pagkakamali ay kailangan mong pagdaanan para matutunan mo ang leksyon na hatid nito. Pwede kang matuto sa pagkakamali ng iba. Pwede kang matuto mula sa pagkakamali ko. At yun ang nais ko, Mama Mia. Sana lahat ng manakikinig sa inyo ngayon, kung may pinagdadaanan man kayong personal na bagay, mabigat sa puso nyo, sana humingi muna kayo ng tulong sa Diyos bago kayo magdesisyon ng anuman. Sana siya muna ang kausapin nyo bago kayo kumausap ng mga tao na hindi nyo naman alam kung kapakanan nyo ba ang iniisip. Na hindi nyo naman alam kung mahal ba talaga kayong tunay. May mga tao kasi sa paligid natin na walang ibang gusto kundi ang bumagsak tayo. May mga tao kasi sa paligid natin na imbis alalayan tayo na mapabuti, ay inaalalayan pa tayo para tuluyan tayong maging masama. Alam ko kung paano ang pakiramdam ng maging isang parang worthless ka na sa mundo. Na para bang wala kang halaga. Na para bang walang rason at walang dahilan kung bakit ka pinanganak sa mundo. Pero merong rason kung bakit ka pinanganak sa mundo. Huwag mong isipin na wala kang lugar sa mundong ito. Dahil meron. Meron at meron kang lugar dahil ang pagkapanganak mo ay hindi aksidente. Ang pagkapanganak mo ay plinano ng Diyos. Kung sana lang ay lumapit ka sa Kanya. Kung sana lang pakinggan mo ang boses Niya. Kung sana lang pakinggan mo ang gusto Niyang mangyari sa buhay mo. Mararamdaman mo na hindi ka worthless. Mararamdaman mo na may rason, na magandang rason ng Diyos kung bakit ka pinanganak sa mundo. Maraming salamat, Mama Mia, sa pagbabasa mo nitong sulat ko. Naway nakapagbigay ako ng inspirasyon sa mga katulad ko noon na nahihirapan na sa buhay. Sa mga katulad ko na nagwi-wish na sana hindi na lang sila pinanganak. Sana magkaroon kayo ng rason para mas kumapit pa sa Diyos. Sana magkaroon kayo ng rason para magpatuloy pa na mabuhay. Maganda ang mundo. Huwag nating ikulong ang ating mga sarili sa ating isipan. Sa ating isipan na kung minsan siya pang nagiging dahilan para mas lalong dumilim ang ating kapaligiran. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. At humingi tayo ng tulong sa mga taong alam natin na tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Huwag sa bisyo. Huwag sa mga masasamang bagay na imbis na makatulong ay mas lalo pa tayong nilulugmok sa putikan. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Franco. Napaka-sentimental ng naging kwento ng buhay ni Franco. Alam ko na marami sa atin ang pinagdaanan din ng phase na yon. Hindi man siguro sa buhay pamilya, pero marami sa atin ang minsan sa ating mga buhay na iisip na siguro wala nang rason kung bakit nandito pa ako sa mundo. Siguro wala nang rason para mabuhay pa ako. Ano bang purpose ko sa buhay? Ganito lang ba ako? Para lang ba akong damo na inaapak-apakan ng iba? Para lang ba akong damo na hindi naman importante para sa iba? Para lang ba akong damo na wala namang makakamiss kapag nawala ako? Ang dami-dami nating iniisip. Ang dami-dami nating suliranin. Na kung minsan ay na-overwhelm tayo. Kung minsan natatalo tayo ng ating emosyon. At alam niyo ba kung ano ang pinaka nakakatakot na bagay na maging kalaban natin? Yun ay walang iba kundi ang ating kaisipan. Tama si Franco. Yung mga iniisip natin, yun po ang mga bagay na kung minsan ay mas lalo pang nakakapagpadilim sa ating buhay. Kung minsan, lalo pang naiisip natin na
Oo nga, no? Wala nga siguro tayong kwenta. Pero wag tayong makinig sa ating isipan. Ang sabi nga sa Bible, lean not on your own understanding, kundi lumapit ka sa Diyos. Mas malawak ang pangunawa niya. Alam niya lahat ng bagay na nangyayari sa mundo. Yung iniisip mo na nangyari kahit hindi pa nangyayari, alam yun ng Diyos. Kaya sana huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung kailangan nyo ng kausap, pwede po kayong lumapit sa akin, mag-PM lamang po kayo sa ating Facebook account at Facebook page at sa ating TikTok account. Ayan, punta lang kayo sa Mama Mia Cagayan de Oro. Willing po ako, open po ako 24/7 dahil wala naman akong ginagawa sa buhay. So pwede nyo po akong lapitan at pwede nyo po akong kausapin kung meron po kayong mga pinagdadaanan. Pero kung mas gusto nyo na isulat ang mga pinagdadaanan na yun para mas ating ma-share sa mga nakikinig sa atin, ako pwede din po. Mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share ang video na to para mas lalo pa tayong dadami dito sa ating munting community at mas lalo pa pong maraming ma-inspire ang kwento ni soon-to-be Father Franco. Nako, at kung meron po kayong mga gusto pang panoorin na mga hindi pa napanood na mga episodes, click lang po kayo sa mga link na nasa inyong screen o kung hindi naman, puntahan niyo po ang mismong channel natin, Mama Mia CDO, at meron pong maraming kwento doon na lalong-lalo na kung bago pa kitang subscriber o kung nakapag-subscribe ka October na, marami pa po tayong kwento mula March last year. May mga kwento na po tayo na pwede nyong balik-balikan. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta, sa inyong laging pakikinig at sa inyong pasensya sa mga ads na nandyan na hindi nyo ini-skip. Maraming salamat po. Please subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa bawat kwento na ating i-upload. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.